Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, December 17, 2024, Tuesday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan ngayong araw dulot ng shear line at ITCZ at ang binabantayan nating kaulapan sa silangan ng Mindanao na ngayon ay naging ganap na low pressure area. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang low pressure area ay nakita sa layong 155 kilometers sa silangan timog silangan ng Tagum City, Davao del Norte. Ang LPA na ito ay embedded o nakapaloob sa ITCZ, isang linya ng kaulapan na nagdadala rin ng mga pagulan sa Visayas at Mindanao, at ito ang magiging lagay ng panahon natin ngayon. Sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng low pressure area. Mag-ingat po sa posibleng flash floods o landslides dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Sa Bicol Region at Quezon, magiging maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng shear line. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, maulap ang kalangitan na may mga pagulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Posible rin ang flash floods o landslides sa mga lugar na apektado ng malalakas na ulan. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated light rains dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. Ngayon naman, tingnan natin ang pinakabagong update mula sa Pag-asa tungkol sa Tropical Cyclone Threat Potential. Sa Week 1, mula ngayon hanggang December 22, ang low pressure area sa silangan ng Mindanao ay may moderate to high likelihood na maging ganap na bagyo ngayong linggo. Dati ay low to moderate lang ang tsansa nito, pero ngayon ay mataas na, kaya naka-highlight na ito bilang pula sa kanilang presentation. Nakasaad din dito na ang direksyong tatahakin ng sama ng panahon ay papunta sa Northern Mindanao, Visayas at Palawan area. Pagdating naman ng Week 2, mula December 23 hanggang December 29, posibleng nandito na ang sama ng panahon sa may West Philippine Sea. Gamit ang GFS forecast model ng United States, makikita na ngayong araw ang low pressure area na ito. May posibilidad na ma-develop ito sa susunod na ilang araw bilang tropical depression, pero hindi ito magiging isang malakas na bagyo. Aangat ito ng bahagya bago tumawid ng Northern Mindanao. Samantala, gamit ang European model, halos parehas ang direksyong ipinapakita. Aangat din ito bago tumawid ng Northern Mindanao. Tatamaan ng bahagya ang Visayas at tatawid patungo sa Palawan. Dahil ito ay isang low pressure area pa lamang, mahirap pang i-predict ang eksaktong direksyon nito. Kaya patuloy kayong umantabay sa channel na ito para sa mga pinakabagong update. Narito naman ang heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa. Ngayong araw, makakaranas ng moderate to heavy rainfall ang Quezon, Camarines Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Bukas, December 18, moderate to heavy rainfall pa rin ang mararanasan sa Quezon, Camarines Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa Thursday, December 19, moderate to heavy rainfall naman sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ang mga lugar na nasa bulubunduking bahagi ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng ulan. Ang epekto ng mga pag-ulan ay maaaring lumala sa mga lugar na dati nang binaha o nakaranas ng malalakas na pag-ulan. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok. Stay safe mga kababayan.